Sa init ng gabi sa Maynila noong Agosto 15, 2024, napuno ng mga kumikislap na ilaw ng pulis at ambulansya ang kalsada ng Barangay Plainview, Mandaluyong. Sa loob ng isang maliit na apartment na kulay abong may kurtinang kulay maroon, nakahandusay ang bangkay ni Lena Cruz. 27 taong gulang, call center agent, maganda, ngunit ngayon ay malamig na. Ang sahig ay puno ng kalat, natumbang upuan, basag na baso, nakakalat na gamit. At sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang cellphone na patuloy pa ring nagvi-vibrate sa mga tawag na hindi na masasagot. Walang basag na bintana, walang sapilitang pasok. Ang pinto ay nakasara mula sa loob at ang mga kandado ay buo. Parang galing sa loob ang kaguluhan, sabi ng investigador na si SP Odo Ramos, habang tinitingnan ang mga pasa sa leeg ng babae. Personal ito, hindi pagnanakaw. Nasa tabi niya ang forensic team. Pinipinturahan ng chalk ang outline ng katawan. Ang dahilan ng kamatayan, asphyxiation, pagpigil sa hininga, isang away na nauwi sa pagpatay. Ngunit sino ang pumatay at bakit? Bumalik tayo sa Marso 2023, isang taon at kalahating nakalipas. Sa bayan ng Gubat, Sorsogon, kilala si Lena bilang ulirang panganay ng mag-asawang si Nora at Ben Cruz. Si Nora ay guro sa pampublikong paaralan. Si Ben ay jeepney driver. Lumaki si Lena sa payak na bahay na may dingding na kawayan at mga lumang litrato ng pamilya sa pader. Maganda si Lena, maputi, may maamong mukha at matalim na tingin. Madalas sabihin ng mga kapitbahay, yan si Lena, yung anak ni Ma'am Nora. Mabait, tahimik pero ambisyosa. Pagkatapos ng kolehiyo, hindi siya nakontento sa maliit na trabaho sa Sorsogon. Gusto kong maranasan ang Maynila, sabi niya sa ina. Kahit mahirap, gusto kong maramdaman na ako ang may kontrol sa buhay ko. At noong sumunod na linggo, bitbit ang isang lumang maleta, sumakay siya ng bus papuntang lungsod. Sa Maynila, mabilis ang lahat. Ilaw, ingay, usok, tao. Nakitira siya sa isang bed space sa Mandaluyong at nakahanap ng trabaho sa call center sa Ortigas. Sa umpisa, nahirapan siya sa night shift, sa accent, sa stress ng mga reklamo ng customer. Pero mabilis siyang natuto. Mabilis din siyang natutong gumastos. Kape sa Starbucks, bagong damit, at mga gabing puno ng alak at ilaw sa BGC. Doon nagsimula ang pagbabago. Ang probinsya ng si Lena ay naging Lena of Manila. Palaging nakaayos, may bagong cellphone, at may kumpiyansang dati ay wala. Ngunit ang mga mata sa likod ng makeup ay pagod, at sa kanyang loob unti-unting nag-ugat ang kaguluhan. Hindi isang kwento ng pag-ibig ang kay Lena. Ito ay kwento ng pagnanais. Si Carlos Mendoza, isang siaman, 32 anyos, mula sa Cavite. Nakilala niya online habang naghahanap ng kausap. Mabait si Carlos, masipag, at labis ang tiwala kay Lena. Tuwing nasa barko siya, nagpapadala siya ng pera. Sa chat, puro lambing. Ikaw lang ang iniisip ko habang nasa dagat. Ngunit si Lena, habang tumatanggap ng remittance, ay may ibang kausap sa kabilang linya. Si Eduardo Villanueva, isang banker na 40 anyos, may asawa at 2 anak. Nakilala niya sa isang bar sa Makati. May halong thrill at panganib ang relasyon nila, mga tagpong nakatago sa likod ng mga curtain ng motel sa Pasig. Ikaw lang ang nagpapasaya sa akin, sabi ni Eduardo. Ngunit para kay Lena, ito'y transaksyon, hindi damdamin. Si Miguel Torres ang ex mula Gubat, isang delivery rider na lumuwas din sa Maynila. Siya lang ang tunay na nagmahal kay Lena. Walang pera, walang status, pero may malasakit. Hatid sundo siya nito sa trabaho, nagluluto kapag may sakit. Ngunit ang pagmamahal niya ay naipit sa pagitan ng mga kasinungalingan. Hindi mo na ako mahal gaya ng dati, sabi niya minsan. Totoo, pero hindi ko rin kayang mawala ka, sagot ni Lena. Si Marco Santos ang huling piraso ng puzzle. Isang mayamang introvert na anak ng negosyante mula sa Alabang. Na-meet niya sa isang birthday party sa BGC. Ipinakilala ni Tina, ang kaibigan niyang kasamahan sa trabaho. Tahimik si Marco, may halong hiya, ngunit mabait at maramdamin. Ang ganda mo, sabi niya sa unang pagkikita.
Ngumiti si Lena. Marami nang nagsabi niyan pero sige, ikaw ang paborito kong bersyon. Sa mga susunod na buwan, binigyan siya ni Marco ng mga regalo. iPhone, designer bag, fine dining. Si Tina, na lihim na may gusto kay Marco, ay nagsimulang makaramdam ng selos. Si Tina Reyes ang tanging nakakakilala sa buong buhay ni Lena. Ang mga sikreto, kasinungalingan at mga lalaking nakapaligid sa kanya. Nilalagay mo sa panganib ang sarili mo. Sabi ni Tina minsan habang kumakain sila ng tapsilog sa tapat ng opisina. Ngumiti lang si Lena. Alam ko ang ginagawa ko, hindi ako biktima, ako ang nagko-control. Ngunit noong Abril 2024, nagbago ang lahat. Sa isang mamahaling restaurant sa Makati, sa gitna ng mga kandila at violin music, lumuhod si Marco at naglabas ng maliit na kahon. Lena, pakasalan mo ako. Tumawa si Lena halong pagkabigla at pagmamataas. Hindi ako handa. Hindi ako para sa kasal. Napalitan ng lungkot ang mga mata ni Marco. Ang rejection na yon ay parang kutsilyong tumarak sa puso niya. Umalis siyang tahimik, dalang hiya at sakit. Ikinuwento ni Lena ang insidente kay Tina. Tinatawanan ang pagiging mahina ni Marco. Ngunit sa loob ni Tina sumiklab ang inggit. Gabi iyon nang ipadala niya sa isang anonymous number ang mga screenshot ng mga chat ni Lena sa iba't ibang lalaki. Niloloko kanya, hindi siya tapat. Nang gabing iyon bumagsak ang mundo ni Marco. Hindi na muling nagpakita si Marco. Naging tahimik siya sa social media at sabi ng mga kapitbahay, may lalaking nakahood ang palaging nagmamasid sa apartment ni Lena tuwing gabi. Tao yung dati niyang kasintahan? Tanong ng landlady. Hindi ko alam, sagot ni Lena. Nagkukunwaring walang takot pero sa loob niya ay may kaba. Patuloy ang dalawa niyang relasyon kay Eduardo at Miguel. Tila walang natutunan. Sa bawat halakhak niya sa bar, may aninong nakatago sa dilim. Hulyo 20, 2024. Mainit, walang hangin, at amoy usok ang paligid. 10:00 ng gabi, galing sa shift si Lena, bitbit ang plastic ng convenience store, isang bote ng tubig, instant noodles, at sigarilyo. Sa CCTV ng gusali, makikita siyang pumasok, sandaling lumingon sa likod parang may naramdaman. 15 minuto ang lumipas, dumating ang isang lalaking naka-hoodie, itim, tahimik, walang mukha. 35 minuto ang pagitan bago ito muling lumabas. Mabilis ang lakad, pawis at nanginginig ang kamay. Kinabukasan hindi pumasok si Lena sa trabaho. 2 araw ang lumipas bago napansin ng landlady na may amoy na mula sa apartment. Nang buksan nila, natagpuan nila ang bangkay. Sa investigasyon, natuklasang ang huling text ni Lena ay para kay Marco. Marco, sabihin mo sa akin ang totoo, niloloko mo ba ako? Lena, tapos na, huwag ka nang magpakita. Walang sumunod na mensahe, ngunit may tawag na hindi nasagot ilang minuto bago siya namatay. Sa cellphone ni Marco natagpuan ang draft ng mensaheng, hindi mo kailangang maglaro sa damdamin ng iba. Ngunit hindi na niya ito naipadala dahil pagkatapos ng krimen nawala si Marco. Wala sa bahay, wala sa opisina. Ayon sa ulat ng immigration, umalis siya ng bansa 3 araw pagkatapos ng insidente patungong Malaysia. Tinawag ng mga pulis si Tina. Sa harap ng investigador umiyak siya. Kasalanan ko to. Ako ang nagpadala ng ebidensya pero hindi ko gustong mamatay siya. Bakit mo ginawa? Dahil mahal ko si Marcon pero hindi niya ako napansin. Sa gubat, Sorsogon, bumalik ang abo ni Lena sa tahanan ng mga Cruz. Tahimik ang libing, malamig ang hangin, at umiiyak ang 2 nakababatang kapatid. Si Miguel, ang dating nobyo, ay naroon, nakayuko, hawak ang isang bulaklak na puti. Hindi ko alam, pulong niya sa kabaong. Hindi ko alam kung sino ka talaga. Sa dagat ng Sorsogon, sa pagitan ng alon ang ama ni Lena ay nakatingin sa malayo. Akala ko kapag nakarating siya sa Maynila, gaganda ang buhay niya, sabi niya sa asawa. Hindi ko alam na doon pala siya mawawala. Si Carlos nasa barko sa Indian Ocean nang marinig ang balita. Umupo siya sa deck nakatitig sa alon at pinasa ang huling mensahe ni Lena. Miss you. Wait for me. Tahimik siyang umiyak, hindi dahil sa pagkamatay niya, kundi dahil sa katotohanang minahal niya ang isang ilusyon. Si Eduardo nang marinig sa balita
ay agad nagbura ng mga chat logs. Sa opisina ipinakita niya sa media na wala siyang kinalaman. Ngunit gabi-gabi, nakikita niya sa panaginip ang mukha ni Lena, nakatingin, nanunumbat. At si Tina hindi na muling bumalik sa trabaho. Lumipat ng probinsya, nagtatago sa pangalan ng pagsisisi. Sa bawat gabi, sa kanyang panaginip, nakikita niya si Lena sa dilim, nakatingin, walang galit. Ngunit puno ng tanong. Lumipas ang mga buwan. Naging headline ang kaso. Call center agent patay sa loob ng kwarto. Selos o hustisya? Ngunit gaya ng lahat ng kwento sa Maynila, unti-unti rin itong nalimutan. Ang mga tao ay lumipat sa bagong balita, bagong iskandalo. Ang apartment ay muling pinaupahan. Ngunit sabi ng mga bagong nakatira, tuwing hating gabi, may naririnig silang paghinga. Mahina, parang babae na umiiyak. Siguro si Lena yon, biro ng kapitbahay. Baka naman hangin lang, sagot ng iba. Pero sa bawat bulong ng hangin parang may paalala. Ang kasinungalingan ay laging may kapalit. Sa dulo ang kwento ni Lena ay hindi lang tungkol sa krimen. Ito ay tungkol sa mga taong nilamon ng lungsod. Mga taong naglaro sa apoy ng ambisyon, kasinungalingan at pag-ibig. Sa bawat makintab na cellphone, sa bawat pangakong, ikaw lang, may mga sugat na hindi nakikita. Ang Maynila ay parang salamin. Kung anong kinikislap, iyon din ang sumasakit. At si Lena Cruz na minsang naging simbolo ng pangarap, ay naging paalala na ang ganda na walang katapatan ay parang apoy na kumakain sa sarili. Isang taon matapos ang kanyang kamatayan, isang babae ang naglagay ng bulaklak sa kanyang puntod. Si Tina yon, nakasuot ng itim, umiiyak ng tahimik. Patawad Lena, bulong niya. Nagsimula ang lahat dahil gusto kong mahalin. Natapos ito dahil wala akong alam sa tunay na pag-ibig. Sa tabi ng lapida, dumapo ang isang paru-paro, itim. Ngunit may guhit na pilak sa pakpak. Saglit itong huminto, saka lumipad palayo. Sa langit ng Sorsogon, tila muling bumalik ang katahimikan. Ngunit sa lungsod ng Maynila, sa mga apartment na kasing liit ng mga pangarap, patuloy pa ring umiikot ang mga kwentong tulad ni Lena, mga kwento ng pag-ibig, kasinungalingan, at kapalit na kamatayan.